Alam nyo ba na may isang tulay dito sa pagitan ng mga lalawigan ng Aurora at Quezon na tumatawid sa isang malaking ilog na dumadaloy papuntang Pacific Ocean? Sa ibaba, ang malawak na Umiray River at sa paligid, matatanawang kabundukan ng Sierra Madre. Ito ang Umiray Bridge, ang tulay na nagdurugtong sa Dingalan, Aurora at General Nakar, Quezon. Pero bago ko narating ang tulay na ito muna ang kwento ng aking biyahe. Nagsimula ang aking paglalakbay dito sa bayan ng Dingalan, Aurora. Isang ruta na hindi lang basta kalsada, kundi isang daang napapalibutan ng asol na baybayin ng karagatang Pasipiko at ng luntiang kapaligiran ng mga niyugan at kabundukan. Sa biyahe na ito, napadaan din ako sa kasalukuyang ginagawang bagong ruta na inaasahang magkokonekta sa mga bayan ng DRT Bulacan at Dingalan, Aurora. Isa ito sa mga proyektong unti-unting magbubukas ng bagong daanan sa bahaging ito ng Sierra Madre. Habang nagpapatuloy ang aking paglalakbay, napadaan din ako sa isang lugar na may tanawin ng isang magandang ilog. At matapos ang ilang kilometrong pagmumotor, narating ko rin ang Umiray Bridge, ang tulay na nagsisilbing daanan papasok ng General Nakar, Quezon. Sumigaw ang lahat! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na tayo ngayon sa Dingalan, Aurora. Ito yung pinaka-landmark nila na kung saan marami ditong humihinto ng mga turista o motorista para magpa-picture. Yan, I love Dingalan. So, andito tayo sa Dingalan dahil pupuntahan natin ang General Nakar doon sa may barangay Umiray. Yung tulay na nagkokonekta sa probinsya ng Aurora at Quezon. So tara, sama kayong muli sa ating panibagong paglalakbay at muling pagbabahagi sa inyo ng ganda ng Pilipinas. Okay, dito na tayo sa kalsadahan ng Dingalan, Aurora. Ito na ngayon yung minomotor natin. And mula dito, kailangan pa nating magmotor ng 40 minutes, 27 kilometers para marating yung tulay ng barangay Umiray, General Nakar. Tingnan nyo naman yung view, oh. Wow, bundok ng Sierra Madre. Andito na tayo sa town proper ng Dingalan. Pag kumuliwa kayo dito, andyan yung mga kilalang tourist spot. Lalo na yung yung grotto. Tapos yung magandang kalsada, yung Dica Road. Since tayo, papunta tayo ng General Nakar, Quezon, diretso tayo. Ito naman yung daan papuntang Butas na Bato. Yung kilalang dito, paliguan. Tapos kakanan tayo dito. Yeah, sundan nyo lang yung ruta natin para hindi kayo maligaw. Okay. Tapos dire-diretso lang to. And dito meron tayong dadaanan na tulay. Ang ganda ng view. Ano pang ng tulay na to? Water Point Bridge. Yan, nakapaikot yung mga puno ng nyug sa bundok. Tapos syempre bundok ng Sierra Madre. Sa tuwing dumadaan tayo sa tulay na to, talagang ang lamig sa mata kasi verde yung makikita mong tanawin talaga. Andito na tayo ngayon sa barangay Butas na Bato, na kung saan dito marami na kayong pwedeng pagpilian ng mga beach resort. Ito yung suki namin dito na pinupuntahan ni Brad. Pasok kayo dyan, papuntang Eagle Rock. Dito sa Dingalan, Aurora, yung kulay ng buhangin hindi siya kulay white, medyo may pagka-gray.
Pero bawing-bawi kayo sa ganda ng tanawin dahil nga napapaikutan ng mga bundok. Yun lang, baka matsyempohan ninyo na malakas ang alon kapag malakas ang hangin kasi nga Pacific Ocean. Ito yun, yung ano, I Love Butas na Bato. Hinto muna tayo dito. Marami na din humihintong turista rito. Wow. Uy, tingnan nyo naman guys yung view. Sino ba naman ang hindi mapapahinto kapag nadaan ka dito sa napakagandang tanawin? Woo! Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dito sa Dingalan, Aurora, nakapalibot yung mga bundok. At ito nga po yung Sierra Madre. And dito talagang kitang-kita natin yung buong lawak nitong dagat. Dahil nga mataas yung lokasyon natin. Dati, nung nakadaan ako dito, wala pa ito. At ilang taon na rin ang lumipas. Ang ganda na ng ginawa nila. Nilagyan nila ng viewing deck itong lugar na to, na kung saan kanina, marami talagang humihinto rito para magpa-picture. Dahil nga, grabe, breathtaking yung tanawin dito. Dito naman, meron tayong mababasa na I Love Butas na Bato. Yan. Dito, pesto kayo para magpa-picture. Tapos, eto naman yung view ninyo. Ayo. Asol na Pacific Ocean yung makikita nyo rito na talaga namang nakaka-relax. Samahan mo pa ng sariwang hangin na malalanghap mo dito. Woo! Sulit na sulit ang stopover nyo dito sa picture-picture. Ganda ng view. Okay, pababa ulit yung dinadaanan natin dito at mga bundok na bato naman yung makikita natin dito. Nung tayo ay nakarating dito dati, hindi pa to sementado. Kasalukuyan pa lang ginagawa. Pero ngayon okay na oh. Sementadong kalsada na yung dadaanan nyo dito. Ang laki na ng improvement to. Ang ganda ng pwesto na to. Kung road trip lang yung habol ninyo dito sa Dingalan, bukod doon sa Medica Road, yung ginagawang kalsada ng Dingalan to Baler, dito guys, ang ganda rin sa may butas na bato. The best din yung mga scenery na makikita nyo rito. At syempre yung ganda ng kalsada. Dito meron kayong dadaanan na open area. Subukan nating puntahan. Dito nakikita natin yung ano, dagat. Wow. Ay, ganda. Solid oh. Pre, tinan mo pre oh. Panalo. Kasama nga pala natin si parang Dex sa biyahe natin dito sa Dingalan. Wow. Ang taas nung pwesto natin, kaya kitang-kita natin yung alon ng dagat. Pati yung mga rock formation, no? Pare, ang ganda ng kombinasyon, no? Parang painting, buhay na buhay. Parang sinulayan, no? Oo, yung kombinasyon ng bundok, dagat, pati yung ulap. Grabe. Nakakakilig yung ganda ng tanawin na nakikita natin dito. Ay, sarap huminga sa mga ganitong lugar, no? Lalo na kapag busy ka sa trabaho, gusto mo lang yung mag nature trip, makakita ng dagat. Dito sa Dingalan, isa sa mga lugar na dapat nyong bisitahin din. Enjoy ako sa ginagawa nating road trip dito sa Dingalan, Aurora. Dahil tingnan nyo naman yung view habang nagmumotor kayo. Dahil nga yung kalsada nasa taas ng bundok, kaya ganito yung scenery na nakikita natin. Para tayo nakasakay sa drone, ganun yung pakiramdam habang tayo ay nagmumotor.
And noon, meron pa kaming ano dito, river crossing na ginawa. Hindi ko lang alam ngayon kung meron ng tulay. Ay, may tulay na. Wow. Ayos ah. So talagang ano, banayad na yung magiging daan nyo dito, yung road trip ninyo. Kasi nga wala nang tawid ilog. Dati tinawid pa namin to eh, nung pumunta kami ng Abungan Waterfalls sa Salactas Falls. Yung ruta kasi natin na to, doon din siya papunta sa Barangay Ibona, Dingalan, Aurora. Masarap din sa pakiramdam yung mga lugar na napuntahan mo dati, tapos nabalikan mo ngayon, nakita mo yung pagkakaiba. Talaga palang na-develop na yung lugar na ito. So andito na tayo ngayon sa Barangay Matawe, Dingalan, Aurora. Ayan, may bababasa kayo dito. Tabi muna tayo. Tiyempo lang tayo kasi ano to eh, blind spot. Ayan, I love Matawe. So pwede rin kayong huminto rito para mag picture. And kung gagawin naman kayo dito, yan yung makikita ninyo na view. So gawin pa tayo rito sa banda ron. Diretso lang tayo. So pagkatapos nating dumaan sa Barangay Butas na Bato, andito na tayo sa Barangay Matawe. May mga beach resort din dito na pwede nyo tuluyan, no? Kung ayaw nyo doon sa Butas na Bato. Ang gaan ng ambience ng lugar na to. May makikita mo habang dumadaan ka, yung mga tatayugan na mga puno ng niyog. Ay, parang hinihilot yung ulo natin kapag tayo ay nakakita ng ganitong lugar. Dito naglagay na sila ng mga cottages na pwede ninyong pwestohan. Lalo na malapit na yung summer, sigurado mapupuno ito kasi ang ganda ng pwesto. Di lang ako sure kung okay paliguan yung dagat dito. Oo, low tide nga. Kaso mukhang nasira to, pre, oh. Pre, mukhang nasira to. Ay, oo, nawasak. Dati itong lawak ng kalsada na to, itong pwesto na kung saan pwede kayong huminto o tumambay para pagmasdan yung scenery, ay nasira. Oh, laki ng damage, oh. So dati kasi isa sa talagang tinamaan ng matindi nung nakaraang bagyo last year 2025, yung bagyong Uwan, kung hindi ako nagkakamali, ano, ay itong probinsya ng Aurora. So ngayon nakita natin yung damage, oh. Wasak na wasak talaga yung kalsada na nilagyan nila dito. Ito pa yung isang piraso. Tapos sa banda ron, nawala na din. Kasi natatandaan ko nung tayo ay nakadaan dito dati, malapad to eh. Tapos meron tayong mga nakikita rito ng mga bumibisita, tumatambay. Kasi nga ang ganda ng view dito, lalo na pag natapatan niyo yung sunset. At kung mapapansin natin, yung ilang piraso ng mga sementadong kalsada ando na sa dalampasigan. Tapos pati yung ano, yung araw na kulay red, yung kamukha nito, yan, oh, ando na din. So ganun kalakas yung bagyo na tumama dito. Ay, sana maibalik ulit yung ano, yung ganda ng lugar na to, no? Sayang. Ganda pa naman nung nakapaligid na ano, ng mga tanawin. Habang napahinto kami dito sa may sirang kalsada na pinakita ko sa inyo, meron naman kaming nakita dito na nagbebenta ng ice cream. Kaya dito po ba gawa sa ano yan? Sa Dingalan? Matawe? Ah, okay. Solid, pare. Solid ba? Solid. Sarap? Good. Magkano naman po yung ganitong 25 ice cream at monay? 25 pesos. So kakain kayo ng ice cream habang kayo ay nandito sa magandang view. Pangkaraniwan kapag kumakain tayo ng ice cream, ba apa. Pero ito, pag na-try ninyo yung ice cream na may monay, solid, pre, no? Busog na nga ako eh. Busog.
Kakakain lang namin kanina bago kami pumasok ng Dingalan. And yun, dahil nga medyo mainit ang panahon, saktong-sakto tong ice cream na nabili namin. Sarap. Ito yung tinatawag na dirty ice cream. And yun, sariling gawa doon nila dito sa Barangay Matawi, sabi ni Kuya. So halagang 25 pesos. Sana matsyempohan nyo din na dumadaan si Kuya dito. Sarap ng ice cream niya. Sarap. Parang yung may mga puno. Oh. Dami lang. Sabi ni paring Dexter, yung mga puno daw ng nyug dito sa sobrang dami, para daw damo lang na tumubo. Tapos ang ganda pa nung pagkakapwesto, no? Ang tataas na, pre. Gandang pagmasdan. Tuwing tayo ay bibisita sa mga bayan-bayan dito sa probinsya nga ng Aurora, yan yung makikita natin. Sobrang daming puno ng nyug. Parang sa probinsya din ng Quezon. Kuya, pwede magtanong? Saan po ba dito yung yung daan, yung ginagawang kalsada ng DRT Dingalan? Una pa po, kabilang barangay po. Barangay Ibona. Barangay Ibona po. Kasunod kong barangay na ito. Yung pagkayari niyan, may parang sabana dyan na daan. Opo. Yung mga pag may bayan na po, barangay Ibona na. Tingnan nyo lang po, may signboard na dito sa ano. Pero sila yung arko na maliit. Opo. Kaya lang po Ibona. Tapos kakanan kami. Lalapasan nyo pa po yung barangay hall ng Ibuna. Malapit na po doon, tanong nyo na lang po. Malapit na po. Oh, sige sir. Salamat po sir ha. Ito, may sign dito. And welcome to Barangay Ibona. Okay, so andito na tayo ngayon sa Ibona. And may nakausap tayo kanina na lokal. Ang sabi niya, dito daw matatagpuan yung ginagawang kalsada na magkukonekta naman sa DRT Bulacan at Dingalan Aurora. Hanapin na lang natin dito. Daanan muna natin yon bago tayo pupunta sa General Nakar, para masilip din natin kung hanggang saan na ba yung natapos. Sitio Kamalig, Sitio Mulat. Ito na yung tulay eh. Ay, doon sa kabila mayroon pa kanto. Kakaanan daw eh. Ah, ito na siguro yun. Pwede, kanan tayo, kanan. Sitio Abungan. Okay, wow. So, ito yung bypass. Ganda oh. Ito na nga siguro yung, kasi may nakita akong nakasulat doon, Sitio Abungan. Eh, meron ako napanood na video na nasasakupan ng Sitio Abungan, yung ginagawang kalsada nga ng DRT to Dingalan. Bagong-bago pa lang tong bypass na to, pre. Wow. Tingnan nyo naman yung makikita nyo rito oh. Woo, lunti yan. Ay, talagang bagay na bagay yung mababasa mo dito na nakasulat na I love Dingalan. Pero dito rough road. Makakadaan kaya tayo dito? Ayun, pwede. Yan. Rough road na to pero patag na. Nasuro na, ready na to para sementohin. Makikita natin na nakalagay na din yung mga bato sa gilid oh. Pero grabe guys, napakapayapa nung lugar na to. Napaka-raw nung tanawin na makikita nyo rito, na siya namang grabe. Papawi ng pagod ninyo kapag nakita nyo na yung mga nagtatayugan na kabundukan ng Sierra Madre at yung malawak na bukirin dito. Time check, 2:09 PM. Natsyempohan lang natin ngayon dito na sobrang init. Wala kasing puno yung dadaanan nyo dito. Nandun lahat ng mga puno sa bundok, saka sa gilid dito sa may bukid.
Ito, meron tayong dadaanan ulit na sementadong kalsada. Yan. Okay na ulit. Kanina, nung tayo ay dumadaan doon sa may rough road, mababa. Mataas din pala yung tambak na ginagawa nila dito. Kasi, tinan nyo, nakaangkat na tayo dito sa bukid. Kanina doon sa rough road, pantay natin yung bukid. Kapag itong ruta na to ay natapos na, mas mapapabilis yung magiging biyahe ng mga taga Bulacan na kagaya namin kung pupunta rito sa Dingalan, Aurora. Tapos dito may ilog, lapitan natin. Meron akong nakikita rin na mga naliligo. Wow. Ganda rin ng ilog dito. Doon sa bandang dulo, sa paanan ng bundok, maraming naliligo doon. May sasakyan, may mga nakamotor, may mga cottages din pala doon sa gilid. So kung pupunta rin kayo dito at gusto nyo maligo sa ilog, yan, pwede kayong pumunta doon. Yun, nauna si Parindex sa atin. Sabi niya sa intercom, binibiyak na daw yung bundok doon. Hanggang saan kaya ito, pre? Tapos na kaya dyan? Ano nakikita mo? Pero parang dead end na yata dyan, Tapos silipin natin. Parang hindi pa yata tapos sa may part na yan. Makakababa ba tayo? Ayun. Pero kakayanin kaya na makaano dyan? Makakiyat dun, Taasin nung na yan, ginagawang kalsada. Oo. Ay, hanggang dito na lang tayo, pre. River crossing na yan. Kaya pa kaya ng motor natin dyan? Mababaw lang ba? Oo, pwede. Kaya. Yeah. Uy. This way. Ito yung mataas na kalsada na kasalukuyan na ginagawa. Hinati pala, Wow. Ito, sinisimulan na din na sementohin. Medyo may kataasan na ito, Ay. Mga ilang taon pa kaya itong magagawa, Kasi last na na-i-vlog ko yung ginagawa ng kalsada ng DRT to Dingalan, parang nasa 3 years ago na yata yun, or 4 years kung di ako nagkakamali. Wow. Ito yung mga dump truck na humahakot ng mga lupa. Oo. Sabi mo na tayo dito, Malikabok. Silipin lang natin kung hanggang saan lang tayo pwede. Ayun. Pare, hanggang dito na lang tayo, pare. Pero nakakatuwa lang kasi nasilip natin. Grabe, tinan nyo yung bundok, Talagang sinisira nila para lang malagyan ng kalsada. Ganyan pala yung paggawa ng mountain pass. Oo, nakakabilib. Pero mataas to, pre. Oo, mataas to. So bali, hanggang dito na lang muna yung ginagawang kalsada na magkukonekta nga po ng DRT Bulacan at Dingalan, Aurora.
So ngayon kasalukuyan pa lang nilang sinesemento to, paakyat to, no? Aba. Apo. Sige po, sir. Nagpaalam tayo dito kay sir. Gawin tayo dito sa banda rito para makita natin sila. Yun. Grabe, imagine niyo kung paano nagagawa yung mga kalsada na dinadaanan nating mountain pass. Ganito pala yun. Talagang ginalagyan na lang ng daan yung bundok para lang mapagkonekta yung mga bayan-bayan sa mga probinsya, no? Magkaroon tayo ng scenic route. Bali, ano po yung ginagawa ngayon dito, sir? Kuha niya, hard rock breaking yan. Puro bato pa. Puro bato. Medyo mahihirapan pa tayo magtagos dun sa matatagalan pa siguro. Almost 20 meters to 10 to 20 meters ang hard rocks niyan. Ikakat pa. Sir, mga ilang taon pa yan bago talagang mag-connecta na yung DRT Bulacan at Dingalan? Nako, kung i-estimate natin, siguro mga 15 to 20 years pa. Ganun pa katagal. So ayan guys, narinig ninyo, nanggaling mismo kay Foreman, nasa 15 to 20 years pa daw yung iintayin natin para talagang totally okay na pwede nang dumaan o mag-connecta ang DRT Bulacan at Dingalan Aurora. Pero sir, yung ibang mga kalsada, okay na po ba? Hindi namin alam kung iba yung sa unahan. Basta dito lang kami sa N. Dito lang sa pinaka-N. Ito yung N. Apo. Nandun yung beginning sa Bulacan. Marami tayong nakikita rito ng mga heavy equipments, mga bako. Tapos yung mga lupa na nahukay nila sa bundok, kinukuha nila, tapos nilalagay sa dump truck. Kanina, dumaan tayo doon sa may rough road na medyo mababa pa, doon pala nila nilalagay. Pinaka pa ng back. May dumping site tayo doon. Dumping site, Doon pala nila nilalagay yon para masimento na rin yung rough road doon sa pinakabungad, no? Kuya Jun, ano-ano po bang mga probinsya o bayan ang magkukonekta sa proyekto na to? Parting Labuyo lang po yung abot mo. Labuyo. Tapaw, yung Tapaw. Dadaanan yun yung Tapaw. Bali kasama po dito ang probinsya ng Nueva Ecija. Di ba siya? Yun. So yan. So bali from Bulacan, DRT Bulacan, tatawid siya ng Sumakbaw River. Ayan, yung river na dadaanan. Tapos dadaan siya ng Nueva Ecija. Di ba siya? Anong bayan po sa Nueva Ecija yan, sir? Di ko po matandaan. Halos Minalungaw din pare. Minalungaw. Yun nga, yung Sumakbaw. Ayun. So pwede siyang dumaan ng Minalungaw pala, no? Tapos dito na sa pinaka Sitio Abungan, Chabongan. Barangay Ibo na Dingalan Aurora, kung saan ito yung mismong address nung kinakatayuan natin ngayon. At kasalukuyan, nakikita natin, sinesemento nila yung kalsada rito. So sa ngayon, ang tabi lang tayo. At sa mga susunod na taon, makakadaan na tayo dito sa proyekto na magkukonekta nga po sa probinsya ng Bulacan at probinsya ng Aurora. Okay, dito na tayo ulit sa kalsada papunta sa General Nakar. Pagkatapos nating bisitahin nga yung ginagawang kalsada na yon. At dito meron tayong makikita, I love Ibona, tapos may agila. So kaya pala tinawag na Barangay Ibona. So doon pala hinango yun sa ibon. May ilog dito, Madami na naliligo eh. So yan, diretso lang tayo dito. Kaya nga eh. Tama ba itong dadaanan natin? Wow, ganda naman ng lugar na to. Okay, time check 3:10 PM. So mula dito 13 minutes, 8.1 kilometers na lang. Nandun na tayo sa ating destinasyon sa General Nakar. Grabe, ang ganda ng vibes dito, yung ambience sa dinadaanan natin. Napakagaan sa mata nung nakikita natin dito. Meron palang ganito sa lugar na to, sa parte ng Ibona.
ng kabahayan dito ah. Anong barangay na ba tayo? Barangay Ibona pa rin kaya ito? Ito may resort. Yun, Sitio Tabi, Barangay Umiray, Dingalan, Aurora. So yan, pagkatapos nating daanan ng Barangay Ibona, yan, nandito na tayo sa Barangay Umiray, Dingalan, Aurora. So ito yung pinakahuling barangay na madadaanan ninyo dito po sa bayan ng Dingalan, Aurora. Pagkatapos nito, Barangay Umiray ulit, pero yun ay sakop na ng bayan ng General Nakar, Quezon. Dito makikita natin yung simpleng payak na pamumuhay ng mga locals dito. Payapa nung lugar na ito, guys. Yung tipong habang nagmumotor ka, yan, nakikita mo yung dalampasigan. Ang lakas na ng alon dito talaga sa Dingalan. Kailangan mo lang talaga matsyempohan na medyo kalmado yung dagat para ma-enjoy ninyo yung pagligo rito. Ang dami ding mga beach resort dito na pwede ninyong puntahan dito sa Barangay Umiray, Dingalan, Aurora. Ang dami mga estudyante natin dito nakikita. Okay, ito pala yung eskwelahan dito. Malamig Elementary School, Sitio Malamig, Barangay Umiray, Dingalan, Aurora. So dito na tayo sa Sitio Malamig. So bali mula dito sa Sitio Malamig, Barangay Umiray, 8 minutes na lang, 4.3 kilometers. Ando na tayo sa General Nakar. Sobrang lapit na natin. Wow. Oo. Palaya naman dito, malawak din. Ito na yata yung Umiray proper dito sa Dingalan. Oo. Kasi marami na ditong pwedeng bila ng mga pagkain, tindahan, pati gas station. Marami ng bahay dito. Pare, 1 minute na lang tayo. Ito na pare, yung tulay. Nakita ko na, pero wait. Meron akong nakikitang kalsada dito na mataas. Pero ito na yung tulay na pupuntahan natin. Gusto kong puntahan to kung anong meron dyan sa taas. Ano ba nakasulat? Tsunami Evacuation Route. Bago natin puntahan yung tulay, rakit muna tayo dito sa mataas na kalsada. Tignan natin kung anong meron dito. Mukhang rin to bypass. Kasi mga ganitong matataas na lugar, magaganda yung mga tanawin na makikita natin dito mountain pass din pala ito. Ayun ang ganda ng view doon ilog. Yan yung Umiray River. Uy, pero ingat may mga bukal na tubig, madulas. Lalaki ng mga batong bumugsak. Grabe. Galing dito sa bundok Bloke. Saan kaya ang labas nito? Yung aso nasa gitna ng kalsada, pre. Ang ganda ng pwesto niya tanong nga tayo dito. Kuya, pwede mo magtanong? Saan po ba diretso nito? Labas? Ano po? Silawan. Singawan. Sorry po. So Singawan pala. Ano po yun? Tag dito, makakalabas na po yan o hindi pa pwede? Babalik po kami ulit. Okay po. Sige po, Nay, salamat po. So yan, mukhang negative tayo dito kasi hindi pa pala tapos yung kalsada. Ang sabi nung nakausap natin na lokal, ang labas daw na ito, sa pagkakadinig ko tama nyo na lang po ako kung mali, Singawan daw. Pero dito grabe balot na balot din ng ng luntian yung paligid. Tingnan natin kung hanggang saan pa tayo pwedeng magmotor dito.
Wow, guys, tingnan nyo oh. Ang taas ng bundok. Kapal ng mga puno. Ay. Minsan mapapatulala ka na lang talaga, no? Kapag ka nakakita ka ng ganitong napakataas sa bundok, masasabi mo na virgin forest kasi talagang hindi mahulugang karayom yung kapal ng puno na nakikita natin doon. Ito yung ilog oh. Pumiray River. Pababa ito, tapos unti-unti nyo lang gawin yung pagbaba ninyo para matagal nyo mapagmustan yung ilog. So kung kanina yung tanawin na nakikita natin, dagat at bundok, dito naman ilog at bundok. Oo. Tignan natin dito sa banda rito kung mas makakanapit tayo dito sa ilog. Ang lawak din eh. Yun oh. Wow. Eto rough road na. Mukhang hanggang dito na lang yung magandang kalsada. Tingnan pa natin kung hanggang saan tayo pwede rito. Kiraan po. Hala, palitan ng palit yung daan. Ay, negative na tayo dito guys. Kailangan na nating bumalik. Hala, patindi na patindi yung rough road. Off-road gaming na to. Karam po. Hala, ano kayang lugar ang magkukonekta sa na to, sa dinaanan natin? So sa mga followers and subscribers natin na nakakaalam sa ruta na to, no? So ano pong magkukonekta rito sa ginagawang kalsada? Ito, na to? Makapal na yung mga bato rito. Siguro balik na tayo. Puntahan na lang natin yung ilog kanina na nakita natin. Tara. Okay, nakabalik na tayo ulit dito sa magandang kalsada. At huminto tayo dito sa dinaanan natin kanina na napakagandang ilog na nakita namin kanina habang tayo ay nagmumotor. So ayan, talagang wala akong idea sa lugar na to kung ano yung makikita natin. Dahil nga malapit na tayo dun sa may tulay, nakita ko na mayroong mataas na kalsada kaya pinuntahan natin. At sulit naman yung ginawa natin na pagbaybay sa kalsada na to. Kaya lang talaga hindi natin natagos. Guys, tinan nyo yung ilog oh. Ganda oh. Asol na asol. Lah. Yan nga pala si Ayo oh. Mas Ayo. Pare, parang napagod ako sa biyahe mo. Napagod ka ba, Ayo? Oo. Grabe. Akala ko pa naman kanina, tinanong kita kung kakayanin mo yung long ride. Sabi mo, kayang-kaya mo. Alam mo ba, kanina pa ako nasa compartment. Sa mga subscribers ko na nakapanood ng vlog natin sa DRT Bulacan, siya yung kasama ko doon. Parang hindi nyo ako sinama doon ah. Paano naman kasi sabi mo, may sakit ka na, masakit ang ulo mo. Ayaw nga. Nasa washing machine ako nun, nilalaban. Aray ka! So guys, kung gusto nyo mapanood yung mga content ni Paring Dex, yan, check nyo lang yung kanyang YouTube channel na Spydex. Tapos yung Facebook page niya na Spydex din. Yan ah. So ayun, nag-enjoy ka naman sa view. Oo. Kita mo yung ilog, tingnan mo, Ayo. Oh, di ba? Wow! Ano masasabi mo dun sa ilog? Ang ganda! Color blue! Color blue. So ngayon Ayo, pupunta na tayo sa sa tulay. Malapit na tayo sa Umiray, General na Quezon. Ibig sabihin na pupunta na tayo ng Quezon. Oo, di ba? Aray ko! Ano pa inaantay niya? Tara! Let's go!
Dito guys, oh. Kitang-kita natin yung nagko-connecta yung tubig tabang sa tubig dagat. Habang pababa tayo dito sa kalsada na mataas. Tapos kakanan tayo dito, papunta naman ng tulay. Dito tayo. Alright, so pwede nyo rin puntahan yan. Bisitahin yung lugar na pinuntahan natin kapag pupunta kayo dito sa tulay ng General Nakar at Dingalan. Dito may nakasulat. Tingnan natin kung meron tayong mababasa. Merong flag ng Philippines saka ng Japan. Okay. Alright, so itong tulay, sa pagkakaalam ko nasa 300 plus 58 or 28 meters yung haba na ito, no? At kung mapapansin natin, hati yung kulay niya. Itong dinadaanan natin, kulay yellow. So ito yung part ng ng Dingalan, Barangay Umiray. Yan. Mamaya na tayo huminto dito. Tapos susunod naman, after ng color yellow, ito na. Color blue naman yung nakikita natin na kulay ng tulay dito. So ito, part na to ng Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. So nakikita ko na yung arko. Yan. Yun. Sa wakas narating din natin. Pagkatapos nating baybayin ang kahabaan ng bayan ng Dingalan, Aurora, ito na tayo sa Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Pero bago tayo pumunta dyan, balik tayo doon sa may tulay para makita natin yung view. Dito tayo sa bandang gitna. May mga humihinto rin dito, eh. Yan. Lawak ng tanawin. Dalawa tayo dito. Alright. Yon, sa wakas, at narating na natin yung sadya natin dito. Ang mapuntahan yung tulay nga po na nagko-connecta sa Barangay Umiray ng Dingalan, Aurora, dito po sa yellow na tulay. Tapos itong blue naman, ito naman po ay Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. At ito pong tulay na to ay may haba na 358 meters. And tinan nyo naman, sulit na sulit yung pagpasyal natin dito dahil sa breathtaking na tanawin na makikita natin dito. Yung mataas na bundok syempre ng Sierra Madre na balot ng makapal na puno ng niyog. Tapos yung tubig dito, grabe yung ganda ng kulay. Lalo na siguro kung matsyempohan nyo na pupunta kayo rito na tarikang araw, naghahalo yung asul sa yung berde na kulay. And dito sa kabilang side naman, ito yung makikita natin dito. Itong Umiray River na nagko-connecta na nga po dito sa Pacific Ocean. Dito po sa parte ng Aurora at Quezon. Pero tinan mo yung ilog, oh, hindi naman pala siya ganun kalalim. Nakikita natin yung bato sa ilalim ng ilog. Hindi yung malalaking bato, no? Oo. Okay maligo dito, pre. Pero feeling ko doon sa medyo green na may pagka-asol, doon yung malalim. At yun, sana mapuntahan nyo ito, guys. Mula pa lang doon sa Dingalan, grabe, kompleto Ricados yung makikita mo dito habang kayo ay nagro-road trip, mapasasakyan man yan o motor. Yung ganda ng kalsada, yung mga zigzag na napuntahan natin, yung habang nagmo-motor ka, nakikita ninyo yung Pacific Ocean at syempre yung bundok. Sana matsyempohan nyo din na maganda ang panahon para mas okay yung yung magiging biyahe nyo. Sa ngayon, gusto kong puntahan itong arko ng Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Tingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng magmotor. Kasi sa pagkakaalam ko, ito pag tinagos mo,
ang labas mo nito ay Infanta, Quezon na. Kaso, ang nakakakaya lang na makapunta dito is yung mga naka-enduro o kaya yung mga naka 4x4. So sa ngayon, tingnan lang natin kung hanggang saan tayo pwede. So tara, puntahan na natin. Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Pasok na tayo dito. Yan. First time nating makarating dito sa lugar na ito. Hanggang saan lang kaya tayo pwede rito magmotor? Kakanan ba tayo? Kanan ano? Oo, tama kasi tulay na yun eh. Dami ng bahay dito ah. Oo. Malit lang yung kalsada. May simbahan sila dito. So kanina nasa probinsya tayo ng Aurora. Ito na tayo ngayon sa ano, Quezon. Sa tuwing tayo ay pumupunta ng Quezon, ang daan natin south. Dumadaan tayo ng Marilake. Curious lang ako kung anong meron dito eh. So ngayon maganda pa yung kalsada. Dami rin tao dito. Tapos meron pang covered court. So part na to ng Calabarzon ha. Region ng Calabarzon, Tagalog. Kaya lang may punto. May punto sila dito. Tinatanong ni pare kung ano daw ba salita dito sa ano, probinsya ng Quezon. Tagalog din, kaya lang ano, yung may punto. Parang sa amin sa Bulacan, kapag nagsalita kami, malalaman mo kaagad na taga Bulacan eh. Kasi pag sasabihin namin, kumain ka na ba? Abe, din sa may Bulacan eh, napakadaming ano, bukid. Ganun salita namin eh. Siguro kasi nagbablog lang tayo, kaya ganito lang yung ano, salita na naririnig nyo sa akin. Pero kapag kakausap nyo ako, lalo na kung parehas tayong taga Bulacan, ganun ako magsalita. And dito sa Quezon, may mga nakausap na rin tayong mga locals dito. And yun, pag nagsalita sila, mapunto rin. Wow, pala yan. Payapang payapa ang lugar na to sa tanawin na nakikita natin. Yung mga ano, nakikita natin dati sa libro, yung elementary, yung mga drawing natin na may mga bukid, may mga bundok sa buko, may mga kubo. Dito personal nating nakikita yon. Ganun yung dating ng lugar na to. Ito na yata yung pinakaano nila dito eh, proper ng Barangay Umiray. So nagsasangay yung daan. Dito siguro tayo pre. Baka marating na tayo nito ng ano, ng tag dito, Ilocos. Tanong natin dito kay ate. Ate, pwede magtanong, dito po ba yung ano, rough road, yung hindi na pwedeng dumaan papuntang Infanta? Opo. Dire-diretso lang po. Malayo pa? Ilog na po yan. Ah, ilog na. Ah, sige, salamat. Ilog na daw to, sabi nung ano, nung babae. Tingnan natin kung hanggang saan lang tayo dito. Ah, ito. Ay, oo nga oh. Dead end na to. Ay, oo nga, tulay na lang pala. Ay, ilog na lang pala to. Ito oh, wala na palang daan dito. Tara, balik na tayo dito, maraming tao. Ay, so hanggang dun lang, dead end na.
Doon na pwede yung motor natin doon. Tatanungin ko ulit si ate. Oo. Ate, tanong ulit ako sa'yo. Nagsangka kasi yung daan, di ba? Yung sa kabila naman, saan naman papunta yun? Alin po kabila? Yung kabilang daan, dalawa kasi to eh. Kumaliwa ako, yung kanan. Yung po yan, ilog din po ang pupuntahan na. Ah, ilog din. Ah, so wala pang daan dito papuntang Infanta. Wala po. Wala pa. Ilog din po yun. Ah, sige po Nay, salamat po. Puro ilog na pala yung ano dito, dadaanan natin, yung pinaka hangganan. Ito naman yung isang kalsada, subukan nating puntahan pa rito. Para makita natin kung hanggang saan yung ilog. Ah, ito rough road. Isang community sila dito, kompleto, may mga basketball court. Kiram po. Kiram po. Ah, ito talaga ano na to, rough road na dito. Kumpara doon sa kanina, sementado, pero yung hangganan niya ilog na talaga. Dito mahaba-haba yung rough road na dadaanan natin. Ay, wala na dito. Okay, tara, balik na tayo. At least ano, nakita natin at napakita ko sa inyo kung ano ang meron dito pag lagpas nyo ng tulay doon sa may ano, may ray. So ayan, balik na tayo doon sa tulay. Yun, okay. Natagos natin yung 200 at yan talagang ano, dead end siya. Hindi ko din maisip kung paano nakakadaan yung sinasabi nila ng enduro, tapos yung mga 4x4 kung paano sila nakakatawid doon. Siguro may mga back road dito na dinadaanan. Ito na ulit tayo sa tulay, pero ito tayo dito sa ilalim. Baba tayo. Yan, para makalapit tayo dito sa ilog. Ah, yun. Ito pala yung daan dito sa ibaba ng tulay. Oh, dahil mga bata naglalaro dito. Ay, mga bata. Wow. Dito pwede tayong ano, bumaba. Enjoy na enjoy ako sa ginagawa nating biyahe na to, no? Hanggang makakalusot tayo sa mga daan. Pero dito, yan, okay tayo dito. Dami mga bata dito kasi nga nakita nila si Ayo. Alam mo, mga fans ko yan. Sige, Oh, sumigaw! mga Ayo. Sumigaw ang lahat! Say geng geng! Hey! So ayan guys, abangan nyo pa yung aming vlog ni Unico ha. So maraming salamat. Sabihin nyo, bye-bye! Bye-bye! Ayun, maraming salamat po sa nanood ng vlog natin. At lagi natandaan, keep safe, ride safe, ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo.